last week may kausap ako tinatanong ako, sabi sa akin, mukha bang ano yan, parang rehearsal lang yung ginagawa ng Philippine National Police diyan sa KOGC compound. Sabi ko, hindi. Dress rehearsal daw sa pag-arrest kay Kibuloy. Sabi ko, tutuluyan yan. Nandyan eh. Ngayon lang Mm. napasok yan eh. 'Di ba? As para sa no? Ngayon lang napasok yan eh. Hindi pwede umatras yan. Tsaka ibig sabihin, hindi kikilos siya na wala silang strong intel. You have to give that to the Philippine National Police. So, Na nandun. ano yun? Importante yun. Siguro, pwede mo siyang tingnan quote-unquote as a dress rehearsal or siguro parang indicator of sorts kung sakaling maglabas ng warrant of arrest ang ICC, kung kaya bang i-implement. Hindi ko sinasabi magko-cooperate yung Philippine government sa ICC kasi publicly hindi naman daw sila magko-cooperate. Sa Interpol lang. Okay? Mukha siyang pwede siyang tingnan na strong indicator na kung dati iniisip na maraming tao, imposibleng maaresto itong si Duterte kung sakali maglabas ng arrest warrant ng ICC. Pero the way we what we saw with how they got Apollo Kibuloy, at least yung effort, no? Mukhang hindi na imposible, no? Tama ba? Yes, ang clear message nito ay it can be done. No? It can be done. Dati ay imposible, later on naging probable, ngayon ay doable. It can be done. Of course, nananakot si Digong na imamassacre ko yung magsaserve ng warrant. Di ba yung nasabi niya a few months back? Mm. Tapos, hindi ako papahuli ng buhay. Di ba? Yun ang sabi niya. Di ba? Wow. Tignan natin kung ano mangyayari. No? Ano ba tawag sa ganun? Bravado? Ano ba tawag doon? All of the above. Bravado? Hubris, bravado, no? Yabang. Yabang. Ako, mas tawag ko ron, karma eh. Dahil pag ganyan na yung tono mo, no, may malalim yan ako natakot. No? Kaya ka nagaganyan. Yung bravado mo, ang pinanggagalingan nun, insecurity. Yung hubris mo, yung asta mo na yan, ang pinanggagalingan na yun ay vulnerability na malalim eh. Yung Dahil yung mga kilala ko matatapang, walang ganyang klaseng bravado eh. Tahimik lang. Tahimik lang. Diba? Yung mga pinakamatatapang na tao na nakilala ko, walang ganyang asta. ang tunay na matapang, hindi maingay. Ganun ba yan? Oo. Di gawin nyo. Diba? Anong sabi ni General Torre nung sasampalin siya ni Mayor Baste? Gawin na lang. Gawin na lang. Hindi ba nakakatakot si Mayor Baste? Ang daming tato eh. Di ba? Angas ng dating eh. Huwag naman Di ba ako. nakakatakot yun? Mukhang hindi naman. Oo. Mukhang Parang sa ngayon, nakakatakot kasi eh. Sa lakas ng dating magsalita, nakakatakot eh. ano lang, lakasan na lang niya yung salita niya. Sarcastic po ako, baka sabihin na naman eh. Minsan kailangan ko ipahalata na sarcastic ako eh. Okay. So, ito naman. Public service naman ni Senator Edu sa mga Duterte. Kung kayo naman yung mga Duterte, how should you handle this episode involving Pastor Apollo Kibuloy? Kung na nila, parang huwag na nilang gamitin yung dati nilang mga argumento na this is oppression, this is human rights violation, this is, parang hirap kasi tignan yung sobrang makapangyarihan na katulad ni Kibuloy na ino-oppress. Yung sobrang napaka-makapangyarihan, mayaman, no? Anak ng Diyos, tapos sasabihin mo, kawawa naman. No? Sabihin mo na lang na sa korte na lang. Ganun na lang, no? Huwag na masyadong magsalita para hindi masyadong magkamali. Ito lang, may nag-comment si Eric Abalos. Basahin natin ha. Hi Christian, about Sec Abalos. Reaction lang about him not thanking the team's tireless effort to finally apprehending Kibuloy. I think that goes without saying. I respect your opinion, Eric Abalos, pero unfortunately, that doesn't necessarily go without saying. If you didn't say it. Unless sobrang nagmamadali ka, no? Pero, di ba? Hindi naman kanong kahirap na sabihin eh. Hindi ganun kahirap yun. Ilang characters lang naman yun eh. Tsaka total, in-announce mo na naman sa Facebook page eh. Di ba? Hindi naman ganun kahirap yun. Saka pwede ka mag-take ng cue dun sa sinabi ng presidente. Di ba? Oo. In fairness sa presidente, pinuri niya yung mga tao na hindi kilala, no, na hindi lumalantad, pero nakatulong para mahuli si Alice Goo.
Yung gano'n ba, 'di ba? Yung kanya naalala mo yung statement na yun? Gano'n, Ah, gano'n oo. pati yun po 'no. Puruhin mo, 'wag yung sarili mo. Purihin mo yung mga nasa ilalim mo na gumawa nito. At, hindi yung gano'n kahirap at hindi gano'n karaming oras at energy yung kakailanganin. Take ka Oo. lang cue do'n sa boss mo, do'n sa presidente. Medyo tama yung ginawa niya nung nahuli si Alice Guo. Pinuri niya yung mga tirelessly nagtrabaho na mga anonymous na mga tao para ito ay mangyari. Gano'n, kahit hindi mo na pangalanan. Ikaw talaga. Mm. Hmm. Yun. Baka masabihan na naman tayo nito ng mga itong mga 'to, mga BBM na. Kakawok ko lang din last week yata eh. BBM na naman. Nasa tamang lugar lang tayo, no? Nasa tamang Oo, lugar. Oo. oo. Nasa tamang lugar lang. Oo. Ilan po yung punto? May nagtatanong dito, ano raw ba yung opinion nyo doon sa point of order ng isang abogado? Oo. Point of Oh, order. ito may death threat ako, tinan nyo. Oh, Hmm. sino kaya itong matapang na ito? Christian Esguerra, ingat ka. Bira ka ng bira ngayon, baka bukas sa makalawang patay ka na, no? Napakatapang mo ah. Mm. Nakatago sa profile na ganyan, tapos ano ba to? Chinese characters. Oh. Oo, 'di ba? Hindi walang picture, walang pangalan, 'di ba? Tapang, eh, 'di ba? Tapang mo ah. Parang yung Hmm. mga nananakot na mananampal, no? Oo. Tsaka yung isang cabinet secretary na nananakot na papatayin niya. Yung Sino ba nagmura yan? kay ETA, tsaka kay Raisa Rob Raisa Robles. Naalala mo yun? Okay. Oh, 'di ba? Wag, ano yun? Bait So yun. sobrang tapang din yun. Si, sino ba si Secretary Gadon ba yan? Guess mo rito yan, eh. Oo. Paborito natin yun. Kaano ko yun? Ka-Viber ko yun. Oo. Buti ka pa. Ganun kami nun eh. Ganun. Ayan. Oh, sa birthday nyo, magpapadala ako ng video greeting from Secretary Gadon para sa inyo. Salamat, salamat, oo. Na Okay lang. nabudol mo na yung mga waiter. Nawala kayo ng audio. Ha? Wala. Nawala. Meron pa rin. Oo. Talagang, ayaw mo lang yata ako marinig. Nawala. Hindi Baka ko madinig si ano. baka ikaw may problema. Sila kasi naririnig ako, eh. Hmm. Ako pala yung problema. Sorry. Ay, sinabi ko na.